mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome po mga kabarangay. Alam niyo po, napakaraming kapitan, napakaraming kagawad ang nag-request ng pag-usapan naman natin yung mga obsolete provisions na ng local government code. Sapagkat marami po doon, like in terms of fees, penalties, hindi na angkop sa panahon ngayon. Dapat mas malaki na. At marami rin doon na maraming butas ang batas o merong loophole o merong kulang na kulatilya o provision na pinag-aawayan ng mga kagawad at kapitan. Ehemplo, isang example na lang, Kags Marie, Cap Dondon. Anong iiral ba? Discretionary powers ng kapitan to appoint? O ang concurrence ng mga kagawad sa appointee? Kasi kung pag-uusapan talaga natin yan, at halimbawa, nag-appoint si Cap ng isang treasurera, pero walang concurrence ang mga kagawad, ang council, for whatever reason, for whatever reason na inaakala na lang hindi tatama yung treasurera na yon. After that, wala namang, hindi natin masasabi na pwede pa bang i-reappoint ni kapitan o meron bang ngipin yung concurrence ng mga kagawad. Actually, ikaw muna. Sige, Cap. Not off guard mo talaga ako, Kap. Ako, iiral doon. Doon lagi ako sa majority eh. Ang problema kasi, syempre, iba yung sa experience ng kapitan. Ang problema kasi, ang appointment kasi, di rin naman yung based sa atin pong ruling, kapag nag-appoint ka ng treasurera at sekretarya, ito ay discretion ng kapitan. Tama po ba, Kap? Yeah. But, in concurrence po ng Council. mga kagawads, ng barangay council. So, for me, dun pa rin ako sa in concurrence po ng barangay council kasi hindi yun mapipirmahan eh. Hindi rin, kaya kailangan mga kabarangay, babalik ako dun sa lagi kong sinasabi na isantabi nyo muna ang politika. Kasi at the end of the day, yung barangay din po ninyo magsasuffer kung hindi po kayo magkakasundo. At bago rin naman yan ipasa sa konseho, ilalagay naman yan as one of the agendas. So doon pa lamang naman po napag-uusapan na. That's my take up. Okay. Ano ang view ng executive? Sa akin, Parang ano lang may mediator dito Point of legislative Sa and akin, point of ito. executive. talaga nagkakaroon minsan ng problema kasi minsan hindi maganda kilay, hindi maganda tayo, hindi mas gwapo yung treasurero kaya sa mga kagawad. Okay, hindi, joke lang. Pero sa totoo lang, may nagkakaroon talaga ng problema minsan between the council saka doon sa kung sino yung gusto ng kapitan na iupo, mapa-treasurer o secretary. Pero sa totoo lang, apektado lahat kapag hindi nagko-concur ang buong council. Why? Hindi kayo makakasweldo. Hindi honorarium, hindi kayo mabibigyan ng honorarium kasi hindi makakapag-withdraw si kapitan pag walang treasurer. So, lahat ng project nyo, lahat ng iniisip nyong project para sa barangay, tigil. So, yun ang sinasabi natin. Nagkakaroon kasi ng ipitan. Sorry for the term, but I think that's how you define it talaga na kapag hindi ka pumayag ka, at kaming mga kagawad, hindi rin pumayag, tandaan nyo po, pagkatapos i-appoint yan, mag-a-apply pa po yan ng fidelity bond. No, tagal yun. First in, first out. Yes. Sa Bureau of Treasury. So, Yeah. yan yung ano dyan, yan yung stalemate. So, if I were you, maglagay na lang kayo ng conditions sa mga kung ano lang yung pwedeng gawin at yung si treasurer kailangan amenable doon sa conditions ng mga kagawad. Kasi I'm also for the voice of the kagawads. Okay? Hindi lang sa voice ng kapitan. Ang sa akin, kailangan talagang matibay yung council. Nagkakaisa yung council. Majority dapat ng council nagkakaisa kung hindi man talaga kaya ng lahat. Pero mas maganda kung lahat.
Kasi ang masasacrifice natin, yung serbisyo natin sa kasi trust and confidence ni barangay captain o ni punong barangay sa treasurer o secretary, syempre, a-appoint ba ni kapitan yan kung hindi niya Kasi gusto ganun yan? din eh. In-appoint nyo, tapos ngayon, ayaw rin ni Cap. Mangyayari dyan, si Cap naman, magka-file lang din na loss of trust and confidence. So, hindi natatapos yung scenario. Ikot-ikot. Tapos nagti-take time lang because of the arguments dun sa barangay council. Samantalang, ang hindi nyo po napapansin, tumatakbo ang panahon. Imbis na nakakagawa tayo ng programa at nakakapag-sustain na ng mga projects na magaganda para po sa kapakanan ng barangay. And also remember, it's not only you na kailangan po ng honoraria na yan. Meron rin po kayong mga downlines, which is yung inyo pong mga empleyado sa barangay na nangangailangan din po. So, kung magkakaroon tayo about sa discretionary and yung consent of the members, I think when it comes to the benefits po ng nakararami, dapat unahin po muna natin yon before yung atin pong mga personal or political interest. Sa akin naman, sa gawing akin, may legal tsaka subjective issue yan. Kasi pag halimbawa nag-appoint ng kapitan at sabihin ng mga agawad na hindi namin type kapitan, hindi tamad dyan, blah, blah, that is subjective. Pero ang legal aspect naman yan, pagka halimbawa ang treasurer na ina-appoint ay kamag-anak ni kapitan, right there and there, motu proprio talaga, dapat walang concurrence talaga. Kasi that's disqualification ng isang secretary at saka ng isang treasurer doon eh. Sa research natin, napag-alaman natin na kahit walang concurrence, pwedeng i-reappoint ng kapitan eh. Kasi ang pinakamalapit na ehemplo dyan would be the Commission on Appointments. Kung may pagbabasihan tayo, sapagkat pag halimbawa ang isang appointee ng Pangulo ay na-bypass at hindi nakalusot sa Commission on Appointment, ad interim, pwede niyang i-reappoint eh. Reappoint lang ng reappoint ang presidente kasi marami nang nangyaring ganyan. So yung naging Secretary of Department of Foreign Affairs, mga ganun, nare-reappoint lang kahit ayaw ng Congress, ng Senador, tsaka ng members ng Commission on Appointments. So sa barangay, ganyan din nangyayari. Ang problema lang, napupolitika, napapahaba. And then of course, hindi makapagtrabaho yung appointee, yung secretary at saka yung treasurer. Hindi makapagtrabaho na maayos kasi dalawang panig nagbabanggaan para sa kanya. I think the best way siguro, bago pa lang magkaroon ng session, pinag-uusapan na yan through an informal consideration na ito ang appoint ko mga agawad at pumayag na kayo kasi wala siyang disqualification and at the same time, maayos na magtrabaho. Sa Kagswitch, pwede namang gumawa ng usually nangyayari ito doon sa pagkatapos ng eleksyon. Di ba? Pagbago na yung termino ng barangay council as a whole. Pwede namang gumawa ng kasulatan ng kasunduan. So, yan naman yung gagawin talaga ng bawat barangay eh. Pag-upo na pag-upo, pagkatapos ng termino, magkaroon ng internal rules. Di ba? Ng mga O di, isama nila yung sa kanilang naiisip. Kung halimbawa, si Kapitan lang nanalo doon sa partido na yon, tapos 7 kagawad nanalo sa kabila. May tao sila, may tao sila. Mahirap yun. So, lahat ng gagawin ni Kapitan ko kontra yung 7, hindi naman tama yun. Hindi tama yun. Tama rin si Kags Marie na huwag bahira ng politika, lalo especially kung hindi mo tao. Hindi mo naman mapipilit ang tao mo kasi executive yan. Saka yung mga empleyado ng barangay, hindi makakasweldo. Yun yung Saka, bottom line. Hindi lang yun. Dagdagan ko pa yung bottom line mo. Pwede naman pag malapit na election, di sa kakalit kayong Pero sa ngayon, public service is public service. Correct. And it's a public trust. Anyway, yan ang kinakailangan masilip ng mambabatas natin. Magkaroon man lang ng kulatila na ano ba ang way na pinakamaganda kung hindi nag-concur or kung meron bang effect talaga yung concurrence. Dagdagan nila yung requirements. Dagdagan nila or kung ano man, halimbawa provided that if the council does not concur, this will happen, so and so and so. Dapat may ganun na eh. Ganda rin. Okay. Isa sa mga obsolete, at ito maraming mga kapitan na nagtatanong, obsolete provisions. Yung provision regarding sa docket fee o filing fee sa katarungan pambarangay. Kasi pag ikaw ay magfa-file daw ng kaso sa barangay, you only need, sa panahon ngayon 20 pesos para mag-file. Yep.
meron tayong, the barangay also acts as a corporate entity. Kinakailangan din mag-generate ng income ang barangay. Marami nagsasabi na yung 20 pesos na docket fee or filing fee is Masyado na mababa. masyado nang mababa. Kap, ikaw ang kapitan, chairman ng mga lupon, ano hong masasabi ninyo? Well, actually, hindi naman doon sa income eh. Yung income napaka-minimal nun eh, na mapapasok sa barangay. Ang doon ay kailangan magkaroon ng, para sa akin opinion ko po ito, yung deterrence doon sa mga flimsy na kaso, yung mga parinigan lang, maglulupon na, di ba? Tapos, well, karapatan nyo naman yan. Hindi ko naman hinahadlangan yun. Pero syempre, merong mga kaso na napaka-flimsy na pwede naman pag-usapan na eh. Di ba? Hindi na magkasuhan or mag-mediate na lang si kapitan. Ayoko magturo ng ano eh. Pero dahil kasi, Ayoko magsabi rito. dahil kasi 20 pesos lang yung filing fee, malakas ang loob ng mga tao Oo. na... Siguro file pwede ng naman na silang kaso. gumawa siguro ng ordinansa na gumawa sila ng matrix. Depende Pero dun sa... pinagbawal kasi. Okay. Pinagbawal kasi na itaasan mo sa 20 pesos yung... Because nga dun sa ruling na eto lang yung pwede, 20 pesos. So nalilimit KP din law, talaga. Talagang nandun lang sa 20 pesos. Pero hindi na up to date yung 20 pesos. Para sa akin, opinion ko yun. Pero meron akong alam na may nagpa-file ng 50 pesos or 100 pesos. Bawal pala yun, ano? Pero hindi ka nahuhuli. Pero hindi kami magtuturo ng kasamaan kasi ito ang batas sa local government code. Kagaya po ng batas na rin na sa tingin ko, sa tingin natin, ay obsolete na rin, yung penalties for ordinances na hindi tataas na Ng 1,000 1,000 pesos. pesos. Oo, obsolete na yun. Medyo magiging ano na lang yun, recidivist yung gumagawa, paulit-ulit. Kasi 1,000 lang naman yun, o less than 1,000 yung binibigay, yung binabayad nila. Ano yun? Kasi may mga bagay na ngayon na talagang kailangan medyo mataas yung penalty para matauhan eh, na hindi Yes. na gawin ulit. Tama. Yun. Maraming example ng ordinansa na yan. Merong mga magtatanong kap sa atin na, paano kung nagtapon ng basura? At saka paano kung nagtapon ng basura? Tsaka yung aso, hinuli. Bakit daw yung, Yung iba... aso hinuli. Hindi, kasi yung pag nagdudumi, tsaka yung nakawala, di ba? Minsan sa barangay, aso mo, hulihin ko Oo, pag... yun pero nga. ang napag-usapan nga dyan, yung iba matataas ang penalties dahil special law. May law eh. May national law tungkol dyan. May Pero national yung barangay ordinances lang po, kung magbibigay kayo ng penalty, di ba may naisip kayong isang ordinansa na may penalty, Yes. up to 1,000 lang talaga. Palagay natin dito sa barangay tayo, no, Kagsmali, dapat taas-taasan na. Taasan na. Taasan na. Taasan na. Taasan na yun. Marami pa tayong pag-uusapan na mga kabarangay. Meron lang po akong babatiin, ano? Happy birthday, Kagawad Ryan De Guzman ng Barangay Tapuak, Dagupan City, Pangasinan. Birthday po niya ngayon. Happy birthday. At Happy birthday po. Kapitan at Barangay Council ng Barangay Tapuak, hello po sa inyo dyan. Ako rin, Kagsmuch, habol ako doon sa condolence yung kanina. Condolence doon sa secretariat, member ng secretariat ng Liga ng mga Barangay sa Mandaluyong. Kasamaan kong hardcore dati pa nung kasama ko sa City Hall, nung ako po'y nagtatrabaho sa City Hall. At kabarangay ko, si Ma'am LV Tapel. So, condolence po sa family at ang hirap talaga kapag nagdadialysis, kapag ang problema talaga Yes. yan. Napakabilis, nagulat po ako. Condolence po sa family. Kags, may pagbati ka pa? Wala na ka? Wala. Kala ko si Vice na naman eh. Hindi, joke lang. Magbabalik po kami, pag-uusapan natin ang napaka-technical na zoning and land use and disputes. Last you. Last used. Lahat yan dito sa Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay